Ang matapobreng matanda. Sa isang tahimik na barangay, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Ima. Mayaman siya, may magandang bahay, maraming alahas at magagarang sasakyan. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, kilala siya sa pagiging matapobre at nangaapak ng tao. Mahilig siyang manghusga ng mahihirap, sobrang sama ng kanyang pag-uugali at ayaw niyang makihalubilo sa kanila. Ang baho naman ng amoy ng mga batang yan, alis, alis, sabi niya habang dumaraan ang mga batang nangangalakal ng basura. Wala kayong mararating sa buhay, mga hampas lupa. Araw-araw, sinisigawan niya ng malakas at pangit na boses ang mga taong naglalakad sa labas ng kanyang bakuran at ayaw niyang tumulong sa sino mang humihingi ng tulong kahit pa mga kapitbahay niyang humihingi lamang ng malamig na tubig. Magtrabaho kayo upang umasenso buhay niyo. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, naputol ang kuryente sa buong barangay. Walang ilaw at lubog sa baha ang ilang kalye. Biglang may kumatok sa bahay ni Aling Ima. Aling Ima, tulungan niyo po kami. May sakit po ang bunso ko at hindi makalakad sa baha, pakiusap ng isang ina. Humayo kayo. Hindi ako ospital. Maghanap kayo ng ibang matutuluyan. Galit na sigaw niya. Ngunit kinabukasan, nadulas si Aling Ima sa basa niyang hagdan at napilay. Walang kasama sa bahay, walang kuryente, walang signal, at walang tumutulong sa kanya. Naalala niya ang mga panahong itinaboy niya ang mga kapitbahay. Ilang oras siyang naiwang umiiyak at humihingi ng tulong, hanggang sa dumating ang mga batang dati niyang pinandidirihan. Tulungan natin si Lola, sabi ng isa. Dahan-dahan siyang binuhat ng mga ito at dinala sa bahay ng isang mabait na kapitbahay. Doon niya napagtanto. Ang yaman ay nawawala, pero ang kabutihang loob ay naiiwan sa puso ng tao. Mula noon, naging mabait at mapagkumbaba na si Aling Ima. Aral: huwag manghusga ng kapwa batay sa kanilang estado sa buhay. Lahat ay may halaga, at ang kabutihan ay laging bumabalik sa nagbibigay nito.